Gusto mo bang matutong mag-work from home? Virtual assistant? This video is for you. Hi guys, welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba mag-apply sa mga pinost kong tutorial videos last week. Sinabi ko na dun kung saan mag-apply pero ngayon ituturo ko yung step by step kung ano bang mga kailangan na tools or apps para magsimula ng job in work from home. So, mag-start na tayo. By the way, thank you nga pala sa mga nanonood at sumusuporta sa mga tutorial videos ko and more to come. And sana may natutunan kayo sa mga past video na in-upload ko. So, sa mga nagre-request ng step by step, ito na yon, mag-start na tayo. Punta lang tayo sa onlinejobs.ph. Type nyo lang, onlinejobs.ph. Tapos, mag-sign up kayo. Tapos, yan. May account na kasi ako dito, so mag-login na lang muna ako para maituro ko sa inyo yung step. So, yan. Login. So, sa paggawa ng account sa may onlinejobs.ph, may nire-require si OLJ na exam para tumaas yung ID proof mo kasi the more na mataas yung ID proof mo, the more chances na mas makita ni client yung profile mo kapag nag-search siya ng mga skills o work ng BA na hinahanap niya. So, dito sa may profile ko, makikita nyo yung result na, yung may this exam, which is, ito yung parang behavior exam. Tapos, merong IQ test and English. Sa English test naman, ano lang yun, mga vocabulary, ganun. Pag nakapag-sign up ka na, mag-exam ka muna, tapos, ayun, punta ka lang dito sa profile mo, makikita mo dito sa baba, haven't taken these exams. Ayan. Itong learn how to take it, i-click mo lang to, right click, then new tab, para makapag start kang mag-exam. Wala namang mababa o mataas na score dito. Pero better kung yung English exam is B2 pataas, C1, C2, ganun. So, yung exam ko dito, B2 lang. Hindi naman kasi ko masyadong magaling sa English. Sa pag-BBA nga pala, hindi mo kailangan maging magaling sa English. Ang kailangan mo lang maging masipag at hindi tamad mag-aral ng skills. Kasi madami nagtatanong sa akin na paano mag-start ng BA, ano yung kailangan. Pag sinabi ko na agad na kailangan ng mag-aral ng skills, tinatamad na sila agad. Na para bang ayaw mong i-share yung knowledge mo sa kanila, na para bang pinagdadamot mo na, uy, pasok mo naman ako dyan sa company o sa client mo, baka hiring sila. Hindi nila maintindihan na ganun-ganun lang ba yun. Kasi ako, nagsimula din ako sa walang alam, walang nagturo. Di tulad na to, na ituturo ko sa inyo step by step. Nung nag-start ako, wala ako mapagtanungan kahit ano. Self-study lang talaga. Sa kagustuhan kong pasukin yung pag-BBA. Kinailangan din kasi nag-resign kasi ako sa work last 2023. So,
yung last money ko dun sa may last job ko, isinugal ko na mag-enroll sa online course sa Facebook. Naisip ko na mag-enroll sa Amazon, yun ang pinakaunang niche ko sa pag-BBA. Kasi parang walang ano yun, hindi mo kailangan gamitan ng utak or kung ano-ano. Kasi ang parang gusto ko lang gawin nun is gusto ko lang mag-search, ganun. Tapos, ayun, nag-enroll ako. 999 pesos yung bayad doon sa pinag-enrollan ko na yun. Natuto naman ako tapos ah may OJT yung pinag-enrollan kong course na yun. Hindi ka mabibigyan ng certificate hanggat hindi ka nakakahanap ng product na doon sa OJT. Nire-require ng coach yun na maghanap ng product sa US market tsaka sa UK. Tig-isa lang naman pero sobrang hirap maghanap lalo na kung beginner ka. Munti ko na din sinukuan yun pero kailangan mo talagang aralin at intindihin yung course na sinubukan mo. So, yung Amazon na niche na yun, kumbaga, ikaw yung researcher ni client, tapos si client, seller ng Amazon. Kumbaga dito sa atin, Shopee. Tapos, ako yung maghahanap ng ibebenta mo, ganun. Si client naman, ako yung BA niya, babayaran niya ako para gawin yung work as an Amazon product researcher. So, napaka-risk nung job ng Amazon. Kasi hangga't napakikinabangan ka nila, may work ka. Kumbaga, hangga't nakakahanap ka ng product na pwede nilang ibenta sa Amazon, goods ka sa kanila. Pero pag wala ka nang mahanap, wala ka nang ma-produce, yun, doon na magkakaproblema. Ang pinaka-risk sa may pag-BBA is anytime, anywhere, pwede ka mawala ng client. Kaya dapat hindi ka lang nag-i-stick sa isa. Kaya yung ibang employer hindi talaga good sa madaming client. Syempre, ayaw nilang maka-disturb sa work na pinasok mo sa kanila tapos magtatrabaho ka pa sa iba, 'di ba? Pero sa ating mga Pilipino, kayod dito, kayod doon. Hindi pwedeng mag-stick ka lang sa isa. Paano kung mawala yung isa, 'di ba? Wala kang backup. So kailangan lagi lagi tayong may backup. Di man nila maintindihan na bakit natin ginagawa 'yon. Pero kailangan sa mahal ng bilihin dito sa atin at mga matataas na bill 'yon. Sa una mahirap talaga mag-BA pero 'pag sumahod ka na, mamahalin mo naman yung trabaho mo. So, sa pag-BBA din pala, hindi fix yung sahod lalo na kung meron kang 2, 3 client. Bawat client kasi, magkakaiba ng rate 'yan. Pero siyempre lahat papatusin mo hangga't kaya mo, 'di ba? Ano ba yung halaga ng rate, eh, kung pagsama-samahin mo naman silang lahat, 'di malaki yung sasahurin mo. So, kung tulad ka rin na mommy na katulad ko, stay lang sa bahay, puwedeng-puwede yung pasukin yung BA basta hindi ka tamad mag-aral kasi yung puhunan dito is sipag at tiyaga. Kailangan madiskarte ka, gano'n. Hindi puwedeng, ayoko na, hindi ko kaya, gano'n. Kailangan mong kayanin. Lalo na kung mahirap ang buhay, kakayanin mo talaga. Kaya naman pinangalan kong breadwinner yung channel ko. Yun nga, breadwinner ako ng family. So, sagot ko silang lahat.
may family na ako sarili pero sagot ko pa rin yung mga kapatid at parents ko. Wala namang problema doon as long as kaya ko naman silang buhayin lahat. So, ayun. Um, Sorry, napahaba na yung vlog. Shinare ko lang para sa mga nagtatanong. Baka maka-inspire din sa iba. Ang hirap lang din kasi ng naranasan namin nung last 2023. As in, gigising sa umaga, di mo alam kung saan kukuha ng pang-ulam at napakahirap ng buhay nung last 2023. Sumpa yung taon na yun. Nagsimula yun ng pandemic. Kung hindi siguro ako nag-resign dun sa last job ko, siguro naghihirap na kami ngayon. Hindi naman kami pinanak sa marangyang buhay. Hindi rin kami yung pinakamahirap. Sakto lang ganun. So, ayun. Naisip ko kasi na panganay ako, kailangan ko ng gumalaw, ganun. Sino gagalaw kung hindi ako gagalaw, ganun. Eh ako yung may skills. So, pinasok ko talaga tong pag-BBA. Para sa sarili ko, para sa pamilya ko, ganun. So, sana maka-inspire sa iba na sipagin din mag-aral ng skills para the more knowledge, the more money, di ba? Another day, another dollar. So, tara na mag-start na tayo. Kung ano-ano sinasabi ko dito. So, ayan, makikita mo dito sa may page ng onlinejobs.ph. Meron tayong IQ test dito. Ayan. Sabi dito, please carefully read the directions below before starting your IQ test. Go to this link. Ito, IQ test. To, click natin daw to. Open natin. Do not use the main right IQ website. Click yung step 2. Click take the test and make sure use the exact same email you are using for your online jobs account. So, kung ano daw yung ginamit mong email sa pag-sign up dito sa may onlinejobs.ph, yun din yung gagamitin mo sa pag-take ng IQ test. Kasi, isa-send ni IQ test yung result sa email mo. Tapos, i-upload mo to sa dito sa may account na gagawin natin sa onlinejobs.ph. Ayun. If you need to post, you can leave and log back in later to finish your test. Your progress is saved. At the end of the test, input the required information then submit. Complete the test. Ayan. Ayan, pinapakita din. Navigate to my result dashboard. Yung result nga pala guys is screenshot nyo from email o kaya dito pagkatapos yung mag-exam, screenshot nyo kasi i-upload nga natin to sa may online jobs profile natin. So ayan, tulad na to, ganito, yung example, 104 yung IQ test. Dito naman walang mababa, walang mataas kasi hindi naman dyan magbe-basic client, hindi naman yan yung babayaran ng client, kundi yung skills na aaralin mo. Ayun. Tapos, ayan. Tapos na tayo sa may IQ. So, dito. English test. This test will help employers understand your English abilities and could help you get hired faster. So, sabi ko nga kanina, hindi mo naman kailangan maging magaling o perfect fluent sa may English. Kailangan mo lang marunong ka magsalita ng English at naiintindihan ni client, marunong ka makipag-communicate, yun ang pinakamahalaga dun. Kahit English, Carabao man yan o barok-barok. Basta naiintindihan naman ni client, goods lang yun. Alam nyo,
hindi judgmental ang mga client dito lang mga Pilipino. Charot. Ayun. First, take the pre-online grammar and vocabulary level test. You will be taken to a secure outside web page. Ayan, grammar and vocabulary level test lang yung exam dito. Ayan, oh. Ito yung pala sa ano, to English. Ayan, oh. Madali lang to pero kayang-kaya niya. Tapos, ito yung this profile. On this profile, the result of these tests will help employers to get to know you and understand your work style. Sharing the results of this test will help employers to you faster so you can start working sooner. Ayan. Tapos ito, click here to take your pre-this test. Etong test na to parang one-time test lang to. So, wala ring tama o mali dito. Ikaw yan. Parang personality mo yan. Behavior mo yan. So, balak sa buhay mo. So, ayan. Ayan lang yan. Ang pagsagot nga pala dito guys is dalawa ya. Ayan o. Like o dislike, ganon. Dalawa, ayan o. Hindi lang puro like ang ano mo dyan. May dislike din, ayan o. Pamimilian pala, I mean. Madami to, mahaba. Pero pag natapos mo yung goods ka na tapos ire-require ka ni OLJ na mag-provide ng valid ID, kahit anong valid ID, tapos billing address. May requirement din si onlinejobs.ph ng billing address. Dapat yung billing address mo tugma dun sa may address ng ID mo. Yung sa billing address naman, pwede yung Shopee. Basta nakapangalan sa inyo yung parcel. Pipicturean nyo yung maliit na ganun. Yung address tapos yung pangalan nyo na andun. Basta magkamukha lang yung address. Okay na yun. Tapos, ayan. Ito ang kailangan tumaas. Tingnan mo yung ID proof ko. 85. Simula 85 na yun. Tapos ito guys. Ito. Maano mo to? Ang tawag dito. Ma-edit mo to. Kunwari, gaano ka available sa loob ng isang linggo? 40 hours ba? 20 hours lang, ganon. So, yung akin nakalagay, full-time, work 8 hours a day. Tapos ito, ikaw magde-decide kung magkano yung gusto mo o sa tingin mo worth mo para sa nalalaman mong skills na inaral mo. Kung deserve mo ba yung per hour na yun. Kasi dati nagsimula ako 200 per hour to 250 per hour to 75, ganon. Ikaw ang magde-decide kung magkano yung gusto mo dito. Ito, nakaganyan lang yan. To show lang, ganun. Tapos ito, kung graduate ka, pwede mo din ilagay dito o for additional info lang sa'yo. Pero sa pag-BBA, walang nire-require na degree. Basta masipag ka, mag-aaral ng skills. Yun ang puhunan talaga dito. Tsaka lakasan ng loob. Yun. So, from 2023 to 2026, ayan, ito na yung skills ko. Amazon FBA product hunter, bookkeeper. Kung di nyo pala natatanong guys, accounting graduate ako with 7 years of experience sa accounting sa corporate company. And nag-ship ako sa career as a BA noong 2023 nga yun. So, yun, may video editor din, thumbnail designer, AI image. Ito ko lang natutunan yan. Alam, bigla na lang ako nag-upgrade. Parang gumising na lang ako ng bigla na lang gusto ko mag-upgrade ng skills, gano'n. Yung sa video editor naman, hindi ako gano'n kagaling mag-edit pero
Nag-e-edit na kasi ako dati na may client kasi ako ngayon, actually, Amazon client ko siya. Tapos, hindi nag-boom yung Amazon. Kumita naman kami dun, pero, um, madiskarte client ko. Nag-try siya mag-vlogging. So, siya din yung naghikayat sa akin na mag-vlog ngayon, na mag-share daw ako ng mga tutorials, gano'n. Knowledge ko, gano'n, para maka-inspire din sa iba. So, yung client ko na yun, napaka-supportive nun. Yun. Ako din nag-handle ng social media niya, email, Facebook page, ganon. Yung mga account niya. So, dati kung Amazon product researcher niya, purchaser, admin, kung ano-ano pa. Madami na ako natutunan doon, nakakatuwa yung client ko na yun. Kasi from homeless and addict siya dati, nag-aral siyang ng skills din. Ano naman siya, matalino yung client ko na yun. Hinasa niya lang din ako na mag-side hustle, side hustle. Pero yung kung ibang client yun, hindi ka susuportahan. Sasabihin nun ayaw niya ng may iba kang client, gano'n. So, ayun. Yun yung first step, yung paggawa ng online jobs.ph account. So, saan naman, wait lang, mamaya na pala tayo malis dito. So, then nakagawa ka na ng profile sa onlinejobs.ph. Ngayon, pumili ka na skills na gusto mong aralin. Yung sa tingin mong excited kang gawin, ganun. Yung curious kang gawin. Yung sa tingin mong kaya mong gawin. Ganun. Lagi mong pipili na ma-excite sa mga bagay na gusto mong aralin. Kasi kung gusto mo lang aralin tapos wala ka namang interest doon, di para sampit inaaral mo yun, di ba? Kailangan curious at excited ka sa aaralin mo. Ganon. So, andito na tayo sa skills. Kunwari, meron ka ng skills. Ngayon, punta ka sa Canva para gumawa ng resume or CV. Dito lang ako gumagawa ng mga CV ko. So, yan. Mag-search lang tayo dito ng resume para makita natin yung mga template. Madaming libre ditong template, guys. So, kahit ano pwede mong piliin dyan. Ayan, o. Yung iba, may mga bayad. Ayan, tulad na to. Kapag may nakita kang ganito na may corona, ibig sabihin nun, may bayad yung mga template na yan. Ayan. Pero madami din namang libre. Tulad na to, libre. Ito, libre. Ayan. I-edit mo lang yan. Yan, customize this template. Tapos, ayan, i-edit mo na. Ayan, o. Ito, edit. Lalagay mo yung pangalan mo dito, yung tawag sa skills na inaral mo, kung virtual assistant ba, social media manager, Amazon researcher, bookkeeper, ganun. Video editor, kahit ano, ayan. Tapos, lalagay mo dito kung may education, ganun, experience.
Ayan, mga ganyan. About you, information, contact, email, skills, language, mga ganyan. Tapos kung may onlinejobs.ph account ka na, may resume ka na rin, i-upload mo na yun sa dito. Ayun o, dito may update resume or upload resume. Pero i-prioritize mo yung valid ID tsaka yung billing address kasi tsaka yung tatlong exam na sinabi ko kanina. Doon magbe-base yung ID proof mo. Ayan o. Yan, pinakamahalaga yan para ma-notice ka ni client. So, ayan, may account ka na, tapos may resume na din, may skills na din. So, yung skills mo, magsa-search ka na dito ngayon sa may, ayun, search for job title. Kunwari, accounting ka. Kunwari, accounting. Then, type mo, accounting, ganun. So, enter. Ayan. Meron tayo ditong bookkeeper, virtual assistant, ayan, accountant, CPA, qualified accountant. Ayan. Kahit anong keyword i-type mo doon sa skills na inaral mo. Mag-search ka lang dyan. Pwede mo din tong i-customize kung gusto mo part-time lang or gig lang. Ako kasi lahat yan ginogo ko. The more skills, the more money. So, yun. Tapos, gawa ka din pala ng Wise. Wise account. So, wise.com. So, ayan. Magsa-sign up ka lang din dito. Ayan. Ilalagay ko na lang sa description yung mga link no kailangan natin. Ayan, Wise. Yung Wise kasi is pinakamagandang payment method pagdating sa BA industry. Bukod sa mas mataas yung rate niya dito kaysa kay PayPal kasi masyadong mataas yung kaltas ni PayPal sa sahod mo. Compare dito kay Wise, real time yung palitan niya. So, ayun. Personal account nga pala guys yung gagawin nyo dito sa Wise, no? Wag business. Tapos, kapag nakapag-sign up kayo dyan, kailangan din ng valid ID, syempre. Laging kailangan yun. Tapos, may makikita kayo dyan na to verify your account, kailangan maglagay ng 700 pesos, ganun. Pero kahit di kayo maglagay ng 700 pesos, okay lang. Kasi, pag nagka-client kayo, sesendan din kayo ni client ng sahod, syempre, mabe-verify na din pag ganun. Tapos, yung isa pang payment method is PayPal. PayPal. So, ayan. Magsa-sign up ka lang din dito sa PayPal. Parang yung sa Wise. Siyempre, sa lahat ng sa-sign upan natin, kailangan ng valid ID. Lagi tayong may valid ID. So, yan. Madami pang klase ng payment method tulad ng Remitly. Yung Remitly naman, real time din yung palitan niya. Pero mas mataas pa rin talaga si Wise. Kumbaga, yung susunod kay Wise is si Remitly. Pinaka last talaga si PayPal. Masyado malaki yung kaltas. Yung si Remitly naman, pwedeng direct to GCash to, direct to the bank, ganun. Unlike yung Wise, ita-transfer mo pa sa'yo. So, ayun, ano pa ba? Yung Google, syempre, kailangan mo ng Google account para yung mga email mo na bibigay client, iisa lang. Tapos, kailangan
may computer ka din. Di mo naman kailangan ng mahal na computer. Ako nagsimula lang ako sa 7K na computer, isang set na yun sa may Shopee. Ilalagay ko na lang din yung link sa may description. Tapos, kailangan mo din ng noise cancellation headset. Yung may noise cancelling headset. Tapos, webcam 1080 yung linaw. Para pag may meeting kayo ni client, syempre, dapat malinaw yung camera mo. Tapos, ito upuan. Yan. Itong upuan ko, bago lang yan. Nakadalawang upuan na ako kasi nasira ako. Di na ako kinaya ng upuan kong ergonomic chair. So, ayan. Nasa gaming chair na tayo ngayon. Malayo na pero malayo pa. Kaya sana more viewers pa and madami pa akong ma-inspire na aspiring BAs dyan and sa mga mami na nasa bahay lang, pwede kayo mag-aral ng mga skills. So, ano pa ba nakalimutan ko? Ay, WhatsApp pala. Gawa kayo ng account sa WhatsApp. Doon kasi madalas yung communication kay client. So, kapag kasi Telegram, nakita mo sa may onlinejobs.ph, X na agad yun. Karamihan sa Telegram, ang communication is scam. And lagi niyong tatandaan na sa BA world, hindi ka dapat maglalabas ng pera. Dapat si client yung magbabayad sa'yo ng pera, hindi ikaw. Para lang magka-work ka, magbabayad ka, hindi ganun. Kaya ka nga nag-aral ng skills para bayaran ka ni client. Yon. Madaming scam job dyan sa may online job, sa kahit sa namang platform. Pero kasi doon lang ako nakakakuha ng client mula 2023 kay onlinejobs.page lang talaga. Meron din palang iba pang site na pwedeng hanapan ng client, which is Upwork, kung familiar kayo doon. Si Upwork naman kasi, secure nga yung sahod mo, pero sure din na may bayad yung Connex. Para makapag-apply ka, bibili ka ng Connex sa kanila. Unlike si onlinejobs.ph, everyday nagre-refresh ng 10 points sa account mo. Si Upwork kasi, babayad ka ng parang $19 tapos 100 connects sa isang buwan. Gaano ka ba kadalas mag-a-apply, di ba? Tapos, hindi naman pantay-pantay yung required connects ng bawat hiring job sa may Upwork. Minsan may 20, may 10, 12. So, kung 10 yun, kung 10 isang client or isang job post, 10 apply lang yung 100 mo, di ba? $19. Magkano yung mga 1-1 din yun, ganun. So, sana patuloy kayong manood sa akin at subaybayan nyo yung journey ko bilang vlogger-vlogeran dito sa YouTube. Sa first 3 video ko kasi nahihiya pa ako dun. So, ngayon hiya-hiyaan muna tayo. So, ayun. Salamat sa panonood ulit and thank you sa mga nagko-comment and mga nagre-request. At kung may tanong lang kayo, i-follow nyo yung page ko sa Facebook, Quincy the Breadwinner din, para updated din kayo kung may bago ba akong video or i-hit nyo na din yung notification bell nyo dyan sa may YouTube para wala kayong ma-miss na video ko, para lagi kayong nanonotif ni YouTube kapag nag-upload na ako ng video. So, ayun, sana na may natutunan kayo sa episode natin ngayon, sa vlog natin ngayon. So, ayun, kahit ano marating,
stay your feet on the ground. Yun ang magbibigay sa'yo ng success. Kasi humble is the key. Low-key profile is the key. Kahit gaano kataas yung marating mo, dapat baba ka pa din. Hindi mo naman ikakayaman yung kayabangan o kahambugan na o kung gaano man kataas yung narating mo, di mo rin kailangan mag-flex ng kung ano-ano. Wala, low-key ka lang, ganun. Less talk, less mistake, ganun. What they don't know won't hurt you, di ba? So, ayun. Stay humble and thank you ulit sa panonood. Sana may natutunan kayo. Like, comment, share, and subscribe na rin. Thank you and God bless. Bye! See you on the next video.